Magandang araw po, ang minamahal kapatid ko. Ang pagpupulay sa Biblia ngayon ay 1 Corinto, Kabanata 1, talata 21 hanggang 31. Hindi inaasahang paraan. Sapagkat sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulon na makilala siya ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng mundong ito. Mas minabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ipinapangaral ng magandang balita, na ayon sa iba ay kamangmangan lamang. Ang mga Hudyo ay ayaw maniwala hanggat walang nakikita himala. At ang mga Griego naman ay humaharap na sinasabi nilang karunungan. Ngunit kami naman ay ipinapangaral ng Kristo na ipinako sa krus. Bagay na hindi matanggap na mga Hudyo at isang kamangmangan para sa mga hindi Hudyo. Ngunit para sa mga tinawag ng Diyos, Hudyo man o hindi, si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala ng tao na kamangmangan ng Diyos ay higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, isipin ninyo kung ano ang iyong kakalayan nang tawagin kayo ng Diyos. Ilan namang sa inyo ang magsasabing matalino sa paningin ng mundo, at ilan lamang ang makapangyarihan o nangmula sa mga kilalang angkan. Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. Kaya walang makapagmalaki sa harap ng Diyos. Dahil sa Kanya, tayo'y kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid, ibinukod para sa Kanya, at tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya gaya ng sinasabi sa kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Amen. Halos idikit na ng pastor ang hawak niya pahina sa kanyang mukha. Malabo nang kasi ang kanyang paningin. Gayunpaman, buong ingat niyang binasa ang bawat salita para sa mga nakikinig. Kahit ganoon ang sitwasyon, kumilos ang banal ng Espiritu sa pangangaral ni Jonathan Edwards upang palakasin ang loob ng libong-libong tao. At sa huli, napahayag ang mga ito ng kanilang pagtitiwala kay Kristo. Madalas gumamit ang Diyos ng mga hindi inaasang bagay upang may sakapatuwaran ng kanyang layunin. Isinula naman ni Apostol Pablo ang plano ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Sinabi ng Pablo, pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang lalakas. Inaasahan ng sangkatawan na darating ang pagliligtas ng Diyos sa makapangyarihan at kagila-gilala na paraan. Pero dumating si Jesus ng may kababatang loob at kainahunan. Sinabi sa Biblia, si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid, ibinukod para sa Kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. Nakatawang tao at naging isang sanggol at walang hanggang Diyos na perpekto ang karunungan. Namuhay siya kasama natin, nagdusa, namatay at muling nabuhay. Ginawa niya ito para ibalik ang maayos na relasyong nasira dahil sa kasalanan. Ginabi ng Diyos maging ang mga maliliit ang simple upang
may sa katuparan ng kanyang layunin. Kung handa tayong sumunod sa Kanya, gagamitin niya ang ating buhay para magawa ang kanyang ninanais. Amen. Manalangin tayo. Diyos Ama, tulungan mo po akong sumunod sa inyo ngayong araw. At makapaglingkod nawa ko sa paraang ikaw ang napapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang binabalikan mo ang iyong araw ay pagnilayan ang tanong na ito. Anong mga hindi naasang bagay ang nasaksihan mong ginawa ng Diyos? Paano mo ilalawan ang iyong sarili para sa Kanya?